May nilalang na pinagtagpo pero hindi tinakda ng tadhana. Posibleng umigting ang pagmamahalan pero hindi nakarating hanggang dulo. Maaaring totoo ang pagmamahalan nila at kahit hindi man sila nagkatuluyan ay patuloy pa rin silang nakatatak sa puso't isipan nila ang magagandang alaala ng nakaraan. Magandang araw po sa inyo at sa mga nakikinig. Ako po si Nico at ang kwento ko pong ibabahagi sa inyo ay sarili ko pong karanasan noong makilala ko ang isang babaeng engkantada na bumago sa takbo ng buhay ng aking pamilya. Tandang-tanda ko pa noong taong 1997, medyo maayos pa ang pamumuhay namin. Nag-aaral pa ako sa sekundarya at hindi masyadong nagigipit ang aking pamilya sa mga gastusin kahit simple ang aming pamumuhay. Marami kaming mga kaibigan, kapitbahay at mga kamag-anak na tumutulong at nakikisama sa aming pamilya. Kilalang kilala ako sa paaralan at may posisyon ako sa mga eleksyon sa aming klase kahit na hindi ako nabibilang sa mga mayayaman. Kasama din ako sa honor student dahil malaki ang pagpapahalaga ko sa pag-aaral. Hindi ko akalain sa isang iglap ay magbabago ang lahat dahil sa susunod-sunod na pagsubok na dumaraan sa aming mga buhay. Hindi nagtagal ay nagkaroon ng malubhang karamdaman ang panganay kong kapatid na si Ate Risa. Marami siyang gamot na iniinom at nagawa pa naming ibenta ang mga kabuhayan namin. Naghirap kami para lang makabili ng kanyang mga gamot. Nababawasan na rin ang mga naipon naming pera at madalas ay hindi kami makabili ng masarap na pagkain. Panay ang aming pagtitipid dahil nagbabudget kami ng pera para makabili ng mga gamot na kinakailangan ng kapatid ko upang gumaling siya sa kanyang sakit. Kasunod pa noon ay humarap pa ang pamilya namin sa matinding pagsubok ng pasukin ng mga kawatan ang aming bahay at kinuha ang inipon naming pera. Huli na ang lahat bago pa makatulong sa amin ang mga kapitbahay. Simula noon naging isang kahig isang tuka na lang ang aming pamumuhay. Bilang na ang mga araw, nakapamamasyal kami at nakakakain ng masasarap na pagkain. Hindi na rin nakakapagpadala ng pasalubong ang nanay ko sa tuwing umuwi sa aming bahay dahil nagtitipid sa paggastos ng pera. Halos magkanda utang-utang kami sa ibang tao, maging sa ibang kamag-anak. At humaba ang listahan sa mga tindahan. Araw-araw akong nagdarasal sa Diyos kahit kung minsan inawawalan na ako ng pag-asa. Kumapit ako sa kapangyarihan ng himala at umaasa ako na balang araw ay makakabangon kami at makakaalis sa matinding pagdurusa sa kahirapan, lalo na sa pananalapi. Kahit pahirap na hirap sa pangingisda ang aking ama at umi-extra sa paglalaba at pagluluto ang nanay ko, ay kinakapos pa rin kami sa pang-araw-araw. Isang araw habang kumakain kami sa pagkainan, ay humingi ng paumanhin ng tatay ko dahil sa madalas na kakapusan namin sa panggastos. Hati pa nga kami ng bunso kong mga kapatid sa kakarampot na baong pera sa tuwing merong kaming pasok sa paaralan. Tumugon ako sa tatay ko at sinabi ko na huwag siyang mag-isip at mangamba dahil makakapagtiis pa naman kami magkakapatid sa aming mga natitirang baon. Ang mahalaga ay nakakakain pa ang pamilya namin. 3 beses yon sa isang araw sapat na. Kahit papaano, wala nang sumunod sa panganay kong kapatid na nagkaroon ng malubhang sakit. Naging sentimental ang bawat isa pero nagpapasalamat kami sa Diyos dahil sa pagbibigay sa amin ng biyaya kahit na sobrang nagdurusa ang aming pamilya. Nananatili pa rin kaming matibay sa kabila ng mga masasakit na nangyari sa buhay namin. Minsan, nakiusap na naman ako nga umutang sa tindahan ni Aling Lolita. Wala kasi kaming inuulam kaya umuutang ako ng 2 dilata ng sardinas. Wala na sapat na pera ang mga magulang ko pambili ng ulam dahil hindi pa sila nakakakuha noon ng kita mula sa pangingisda at paglalaba. Kaya kinakailangan kong umutang para makakain. Kaso lang nagsungit na sa akin si Aling Lolita. Hindi na raw siya magpapautang dahil mukhang hindi na kami makakabayad sa aming mga utang. Mahaba na ang lista ng utang namin at nasa kita ng magulang ko.
ay malabo na kaming makabayad. Hindi na ako nakiusap dahil baka mapagalitan pa niya ako at kung ano-ano pang masasakit na pananalita ang marinig ko, kaya nagpasalamat na lang ako at umalis. Huminga ako ng malalim at bahagya akong napatulala sa daan. Naisip ko na hindi yata matatapos ang aming kalbaryo. Lahat na halos ng mga taong nilalapitan namin ay lalo nga lumalayo sa amin. Ganoon nga siguro ang iba sa kanila. Maganda lamang ang pakikisama hanggat may pera. Pero sa oras na mawalan ay halos ipagtabuyan nila at ituring na hindi kakilala. Pagkabalik ko sa bahay ay bagsak ang balikat ko. Ipinagtapat ko sa pamilya ko na hindi ako pinayagang umutang ni Aling Lolita dahil mahaba na ang aming listahan. Bumuntong hininga ang nanay ko at mukhang nainis kay Aling Lolita. Sinabi niya na kapag nabayaran na siya ng kanyang amo ay pipilitin niyang makasulong sa pagbabayad sa tindahan kaysa naman magmakaawa kami sa pang-aalipusta sa amin ng tindera. Sabi pa ni nanay, akala mo daw hindi nagkakautang. Dati pala itong nangungutang sa nanay ko noong hindi pa kami naghihirap pero nakabayad na rin naman. Nagpaalam sa amin ng tatay ko at kukuha siya ng kamuting kahoy sa bahaging kakahuyan para mayroon kaming makain. Lumabas siya ng bahay at pagkabalik niya ay may dala siyang kamuting kahoy. Iginisa niya ito at iyon na lang ang pinaghati-hatian naming iulam noong araw na yon. Nabag ako sa aming kalagayan. Kahit papaano ay nabusog kami sa ulam. Kaya lang ay hindi ko akalaing aabot kami sa sobrang pagkadapa at lumubog ng lumubog dahil sa wala kaming kapera-pera. Kitang-kita ko kung gaano kami miserable ang buhay namin. Naawa ko sa mga magulang ko. Pinipilit nilang maitawid kami sa gutom kahit sila ang sumalo ng malaking paghihirap ng kalooban. Nag-isip ako ng kung papaano ko sila matutulungan para gumaan ang sitwasyon namin sa buhay. Hindi lamang iyon ang unang beses na may nangutya at tumalikod sa amin. Maging ang kapatid ng nanay ko na si Tia Alba, pati ang pamilya nila ay kung ano-anong masasakit na pananalita ang mga sinabi sa amin. Baka daw madamay pa sila sa kamalasan namin kung bakit daw kasi hindi kami naghanap ng maayos na trabaho at tumigil sa pangungutang para naman daw gumanda ang buhay namin. Simula noon ay lumayo na kami sa pamilya ng nanay ko. Ayaw namin magpilit na makihalubilo sa kanila at mukha namang ayaw nila kaming makasama at kinakahiya pa. Sinikap naming hindi mangutang at humingi ng tulong sa ibang tao at magpalakas ng aming mga kalooban. Habang tumatagal ay lalo kami nagdusa sa kahirapan. Hindi na kami makabawi at hindi ko malaman kung bakit hindi kami nilulubayan ng kamalasan. Noong mga panahong iyon ay nag-umpisa na akong magkaroon ng kagustuhan dahil nagsisimula na akong magbinata, kaya lang ay pinigilan ko ang aking sarili na manligaw dahil sa sitwasyon ng buhay ng aming pamilya. Baka hindi rin ako magustuhan ng babaeng aking napupusuan at ang masaklap pa ay paiwasin ako ng mga magulang nito sa akin dahil sa estado ng pamumuhay ng aking pamilya. Medyo nawalan na din ako ng lakas at kumpiyansa sa sarili. May mga kaklase pa akong nambubuli sa akin dahil sa parati na lang akong mukhang bosabos sa tuwing pumapasok ako sa paaralan. Tumigil na kami magkakapatid sa pag-aaral at naisip naming sumunod sa panganay naming kapatid na kahit may sakit ay nagpipilit na maghanap buhay. Medyo hindi na rin naman ako masaya sa pag-aaral, lalo pa at naisip ko ang aming mabigat na problema sa araw-araw. Hindi na rin maganda ang pakikisama sa akin ng iba kong mga kaklase. Sinikap namin ng bunso kong kapatid na maghanap ng pagkakakitaan. Naawa na din kami sa aming mga magulang na hirap na itaguyod ang pamilya namin sa labis na kahirapan. Dumako pa kami sa puntong namamalimos sa kalsada ng aking bunsong kapatid para lang meron kaming makain. Nilunok ko ang pride ko. Pinagtatawanan pa ako ng aking ibang mga kaklase sa tuwing nakikita nila akong nanlilimahid sa sobrang dumi. Pero hindi ko sila pinansin at ipinagpatuloy ko ang pagmamalimos upang makatawid sa matinding gutom. Sa awa ng Diyos ay nakaipon kami ng barya, kahit papaano ay sasapat na iyon
para makabili ng pagkain. Naisip namin bumili ng mga tinapay. Tinapay lang kasi ang sapat sa aming naipong barya. Bumili kami magkapatid sa tindahan at pagka-uwi sa bahay ay pinaghati-hatian namin iyon ng aking pamilya. Kaso ay hindi pa rin sapat sa aming mga pangangailangan. Isang araw ay may nakita kong matandang babae na butot balat at mas marungis pa sa aming magkapatid. Kita ko na gutom siya at walang nagbibigay sa kanya ng barya habang namamalimos siya sa daan. Meron akong natitirang pandesal kaya ibinigay ko na lamang sa matanda. Natuwa at nagpasalamat sa akin ang mga mata habang nilalantaka ng pandesal. Siniko ako ni Marquez na aking bunsong kapatid. Bakit ko daw ibinigay ang pandesal sa matanda samantalang hindi pa daw ako nag-aalmusal? Naiinis siya sa akin. Masyado raw akong malambot ang puso. Hindi ko man lang naisip na kailangan kong kumain para magkaroon ng lakas at makadiskarte ng pera. Sumagot ako at sinabing mabuti nang magbigay sa ibang tao para makatulong sa kanilang pangangailangan. Paglingon ko sa direksyon ng matandang babae ay bigla na lang itong naglaho sa kanyang pwesto. Lumingalinga ako subalit hindi ko na siya matagpuan. Marahil ay nagmamadali na siyang umalis matapos makakain ng pandesal. Sumapit ang takip silim na unang umuwi sa akin ang bunso kong kapatid dahil medyo naiinis siya sa ginawa ko kanina. Napadaan ako sa may gawing talahiban at mapunong bahagi ng gubat nang bigla kong may napansing babae sa isang tabi. Huminto ako sa paglalakad at halos mapatulala sa kanyang kagandahan. Kakaiba siya sa mga kababaihan sa aming lugar. Makinis ang balat niya at maputi na parabang hindi nasisikatan ng araw. Mukha siyang diyosa at talagang mahaba ang buhok. Tumingin siya sa akin at ngumiti. Pagkatapos ay mabilis na lumapit sa akin. Medyo kinakabahan pa ako sa kung anong gagawin niya sa akin. Nagpakilala siya sa akin bilang Luningning at apo pala siya ng matandang babaeng binigyan ko ng pandesal. Nagpapasalamat siya sa pagtulong at pagbibigay ko ng pagkain. Nagpakilala ako sa kanya at medyo gumaan ang pakiramdam ko sa kanya. Nabanggit niya na gusto niyang masuklian ang ginawa kong kabutihan sa kanyang lola. Sinabi ko naman sa kanya na wala siyang dapat gawin dahil nagmalasakit lamang ako sa matandang babae. Pero nabanggit niya sa akin na gusto pa niya akong makilalang mabuti at maging kaibigan. Sa puntong iyon tinitigan niya ako sa mga mata. Nakita ko ang masisiglang nangingislap ng mga mata niya at hindi ko mapaliwanag ang kaba sa aking dibdib. Tinanong ko siya kung saan siya nakatira at na magandang loob ako na ihatid siya. Subalit tumanggi siya at sinabing kaya niya nang makauwing mag-isa. Umaasa siyang magkikita kaming muli sa mga susunod na araw. May kung anong tuwa ang naghari sa aking dibdib. Ngumiti ako sa kanya at nagpaalam bago ako dumiretso sa paglalakad pauwi sa bahay. Pagka-uwi ko ay kinuwento ko sa mga pamilya ko ang pagkikita namin ni Luningning. Biniro pa ako ng tatay ko at panganay kong kapatid. Pagkakataon ko na daw na makilala at maligawan si Luningning pero kailangan ko pa rin magdoble ingat at baga daw nagbabalat kayo lamang itong mabait para mambiktima. Kaya lang ay hindi naman ako nagdududa sa kabaitang ipinakita ni Luningning. Mukha naman siyang mapagkakatiwalaan. Sa sumunod na araw ay nagpatuloy kami sa pagmamalimos ng bunso kong kapatid nang biglang lumitaw si Luningning at binigyan niya ako ng malaking halaga ng pera. Ipambili ko daw iyon ng aming pagkain at iba pang kagamitan sa aming bahay. Nahiya ako at hindi ko tinanggap ang pera. Kaso mapilit si Luningning at sinabing tulong niya iyon sa akin at utang na loob sa pagmamalasakit ko sa kanyang lola. Kahit hiyang-hiya ko ay pinilit kong tinanggap ang pera. Medyo nanliliit ako sa aking sarili kaya lang ay nilakasan ko ang loob ko dahil alam kong malaki ang matutulong ng pera upang maibsan ang gutom naming mag-anak. Tuwang-tuwa ang kapatid ko dahil sa wakas ay makakabili na kami ng masarap na pagkain. Pinakilala ko sa kanya si Luningning at kita ko na halos mapatulala din siya sa kagandahan nito.
Nagawa pa kami samahan ni Luningning para makabili kami ng mga pagkain. Bago magtanghali ay nakabili kami magkapatid ng karning baboy sa palengke, prutas at gulay, pati iba pang gamit namin sa bahay. Umuwi kami at isinama namin si Luningning sa aming bahay. Sa unang pagkikita nila ng mga magulang ko ay gumaan kaagad ang pakiramdam nila dito at mabilis nilang nakapalagayang loob. Hindi ko alam kung anong klaseng mahika ang ginamit niya upang matuwa sa kanya ang pamilya ko. Kita ko naman kasi talagang totoo ang kabutihang pinapakita niya at bihira na talaga ang mga katulad niya sa aming lugar. Puno ng mga makasarili, plastik at mapanghusgang mga tao ang residente, kaya naman mahirap pakisamahan. Napakaswerte pa ng tatay ko dahil nagbabakasakali siyang pumunta sa laot at manghuli ng isda. Nakahuli siya ng isang baldeng isda, kaya masagana ang maiuulam namin na inihanda sa pagkainan. Pasimple pa akong binulungan ng tatay ko. Hinikayat niya akong manligaw kay Luningning. Ano pa daw bang hinahanap ko sa isang babae, samantalang maganda, mabait, magalang at maalalahanin pa si Luningning. Sinabi ko sa tatay ko na tumutulong lang sa akin si Luningning at hindi ko siya liligawan. Hindi ako oportunista at gusto kong makipagkaibigan sa kanya. Pero pilit pa rin niya akong hinihikayat na manligaw. Huwag na daw akong magpakatorpe, total, pali na daw ang lumalapit sa manok. At maswerte pa daw ako dahil mukhang hulog ng langit si Luningning sa aming buhay. Sumapit ang tanghali at inalok namin si Luningning na mananghalian. Subalit tumanggi siya dahil kinakailangan niyang makauwi at nag-iisa ang lola niya sa kanilang bahay. Gusto ko sana siyang ihatid sa bahay niya pero sa ikalawang pagkakataon ay tumanggi na naman siya at nagmamadaling nagpaalam sa aming mag-anak. Hindi na lamang iyon ang unang araw na bumisita siya sa aming bahay. Sa kasunod na araw ay dumating siya at maraming dalang mga pagkain, gamot, kagamitan sa bahay at iba pang mga bagay. Hindi ko malaman kung anong trabaho niya pero naisip ko na baka mula siya sa mayamang pamilya. Napakalaki ng pasasalamat ko sa kanya. Naging inspirasyon ko din siya, kaya naman unti-unti kaming nakabalik ng bunso kong kapatid sa pag-aaral. Tinutulungan niyang bumalik ang kumpiyansa ko sa aking sarili at maging positibo sa buhay. Hindi nga nagtagal ay sinikap kong bumangon at nilakasan ko ang loob ko. Hindi ako nagpatalo sa mga taong nangapi sa amin at sinikap ko na maging malakas para sa pamilya ko. Napaswerte naman ng tatay ko na makapasok sa isang malaking lupang taniman ng mga pinya at kamote. Kahit papaano ay may nauuwi siyang kinikita. Samantalang ang nanay ko naman ay naging trabahador sa isang malaking tindahan sa aming bayan. Naibibili na din namin ng gamot ang panganay kong kapatid hanggang sa tuluyan nang bumalik ang kanyang lakas. Nakapagtrabaho na din siya at nakatulong sa aming pangangailangan. Simula nang makasama ko si Luningning ay naging maganda ang pamumuhay namin mag-anak. Nagkaroon kami ng pagmamay-aring lupa. Naipagpatayo ng panganay kong kapatid ng sariling tindahan ang nanay namin samantalang ginawang kanang kamay ang tatay ko ng kanyang amo. Medyo lumaki-laki na rin ang kanyang sahod. Hindi na rin kami nagigipit sa pera. Naisasaayos na din ang aming buhay, pati ang bahay. Nakakabili na kami ng maayos na damit at magagandang kasangkapan sa aming bahay. Pakiramdam ko ay umangat na ang pamumuhay namin at nakabayad na rin kami sa aming mga utang. May mga pagkakataon pang tinatanong kami ng mga tsismosang kapitbahay kung saan daw ba nagmula ang mabilis naming pag-angat. Tumawa na lang ang mga magulang ko at hindi sinagot ang mga kapitbahay. Gusto lamang naman nilang pagpiestahan ang mga buhay namin. Unti-unting bumalik ang tiwala at pagmamalasakit sa amin ng mga kapitbahay at mga kamag-anak. Panay ang pagbati at pagpuri nila sa amin. Kung minsan pa nga ay nagugulat na lang kami na nagbibigay ang mga ito, pati ang kapitbahay namin, ng mga lutong ulam at niyayaya pa kaming dumalo sa mga pagdiriwang sa aming lugar. Biglang nagbago ang pakikitungo nila sa aming mag-anak.
Ang mga taong tumalikod sa amin noong panahong naghihirap kami ay kusang bumalik at dumidikit sa amin. Tulad na lamang ni Aling Lolita na pabiro pa akong kinausap noong mapadaan ako sa kanyang tindahan. Kapag daw nagipit siya, ay baka daw pwede siyang makautang sa amin. Total pinautang naman daw niya kami noong mga panahong wala kaming pera. Ngumiti na lang ako at naglakad. Bukod sa kanya ay medyo bumait na rin sa amin si Tia Alba. Panay ang pag-iimbita niya sa pamilya namin sa tuwing may okasyon sa kanilang bahay. Minsan niya kaming inimbita sa kaarawan ng kanyang bunsong anak. Panay ang dikit niya sa nanay ko at sinabi pang baka naman daw pwede silang mag-asawa na magtrabaho sa nabiling lupa ng aking mga magulang. Nabanggit na lang sa kanya ng nanay ko na pag-iisipan at pag-uusapan pa nila ng aking tatay. Abala pa daw sila sa tindahan. Grabe ang pakikitungo ni Tia Alba at gayon din ang pamilya niya sa aming mag-anak. Akala mo mga lintang sumisipsip sa aming mga dugo. Sumagi pa sa isip ko na kung patuloy pa rin pala kami naghihirap ay siguradong hindi kami mapapansin at hindi kami tutulungan ng mga kamag-anak namin. Napaghahalataan silang mga mukhang pera at lumalapit lamang kapag may kailangan. Kita ko rin ang mga maaangas kong mga kamag-aral na dati-rating nambubuli at nangaambuso sa akin noon. Ngayon ay nagmistula silang mga maaamong tupa na pinipilit maging malapit sa akin kahit meron na talaga akong mga tunay na maaasahang kaibigan. Patuloy pa rin kaming magkaibigan ni Luningning pero habang tumatagal ay nahuhulog na ang loob ko sa kanya. Madalas siyang bumibisita sa aming bahay at halos kapamilya na rin ang turing namin sa kanya ng mga magulang ko at kapatid. Pinapaamin pa nila ako kung nanliligaw ba ako kay Luningning. Hindi ko sila masagot dahil hindi rin naman ako makaakyat ng ligaw sa kanya dahil panay ang pagtanggi niya na ihatid ko siya sa kanilang bahay at hindi rin niya ako pinapayagang bumisita sa kanilang bahay. Medyo nahihiwagaan ako sa kanya. Kahit na masyadong matagal na ang aming pinagsamahan ay wala pa akong masyadong alam tungkol sa kanyang pagkatao. Wala siyang nabanggit sa akin tungkol sa kanyang mga magulang, trabaho o mga pinagkakaabalahan sa buhay. Tangi ang alam ko lang ay meron siyang lola at nakatira siya sa may bahaging gubat. Isang araw ay namasyal kami sa bayan. Naglakas loob ako magtanong sa kanya kung sino ba talaga siya at anong meron sa kanya dahil wala akong ideya sa iba pang pagkakakilanlan sa kanya. Hindi siya sumagot kaagad. Bagkus ay hinawakan niya ang mga kamay ko at sinabing hindi pa iyon ang tamang panahon para malaman ko ang katotohanan. Balang araw ay sasabihin din niya sa akin ang lahat. Kahit medyo naguguluhan ako ay nirespeto ko ang kanyang desisyon at pinahalagahan ko na lang ang masasayang sandali na magkasama kaming dalawa. Matapos namin mamasyal at magkwentuhan ay nagpaalam naman siya sa akin noong sumapit ang hapon. Ewan ko ba kung bakit sa tuwing sumasapit ang hapon ay palagi siyang nagmamadaling umuwi sa kanilang bahay. Hindi ko rin siya nakikitang kumakain lalo kapag magkasama kami. Meron talaga siyang nililihim sa akin. Hindi ko na siya hinatid dahil alam ko na hindi naman siya papayag. Nagpaalam na lang ako sa kanya at hinayaan ko na siyang umalis. Noong makauwi ako sa aming bahay ay inabutan ko si Marquez na nagmimerienda. Inalok niya ako pero busog pa ako. Maya-maya nagkausap kami at naitanong niya sa akin kung nalalaman ko na daw ba kung saan mismo nakatira si Luningning at nakilala na ang mga magulang nito. Nagkibit balikat na lang ako at sinabing hindi ko pa alam pero darating ang damang panahon na malalaman ko din ang lahat-lahat sa kanya. Napapailing si Marquez at tinanong niya kung hanggang kailan ko ba titiising wala akong masyadong nalalaman kay Luningning. Lalo pat alam niyang may espesyal akong pagtingin dito. Napaisip din ako sa sinabi niya. May punto ang kapatid ko pero kailangan kong panghawakan ang mga salita ni Luningning at intindihin kung anumang hangarin niya. May ilang araw din akong nag-iisip at napupuno ng kuryosidad kung anumang malalaman ko tungkol sa kanya. Dumako ang isang araw na magkasama kami.
Nagtungo kami sa may gawing talahiban sa parting gubat kung saan may malawak na mapupunong lugar at walang kabahayan. Hindi ko maunawaan kung bakit niya ako dinala sa lugar na yon. Maya-maya ay huminto kami sa tapat ng puno ng akasya. Kinumpas niya ang mga daliri niya at biglang nagliwanag ang puno at napuno ng mga nagliliwanag na maliliit na lambana ang paligid. Humarap siya sa akin at nakita ko ang pangingislap na asul na kanyang mga mata. Maputla ang kulay, humaba ang buhok. Nagulat ako sa kakaiba niyang anyo pero sidikap ko pa rin magpakahinahon. Nagsalita siya at nagtapat sa akin. Ayon sa kanya, hindi siya pangkaraniwang tao na iniisip ko. At napili niya akong bigyan ng maayos na pamumuhay dahil nakita niya ang kadalisayan ng puso ko na tumutulong sa ibang tao. Hindi totoong meron siyang lola, palabas lamang niya iyon at ang totoo ay nagmula siya sa ibang mundo, sa kanyang kaharian. Pero sa matagal naming pagkakaibigan ay hindi niya may tatangging na humaling at nahulog ang loob niya sa akin. Naguguluhan ako at tinanong ko kung anong klase siyang nilalang at anong ginagawa niya sa aming bayan. Tumugon siya at sinabing isa siyang engkanto at meron siyang misyon kaya pinadala siya sa mundo ng mga tao. Nagulat ako sa mga revelasyon niya. Noon ko napagtanto na kaya pala kakaiba ang mga kinikilos niya at ayaw niyang abuti ng hapon sa aming bahay dahil hindi pala siya tao. Maya-maya ay nag-isip ako sa kasunod kong dapat gawin at sabihin sa kanya. Nagkaroon ako ng pagkakataong magtapat ng totoong nararamdaman para sa kanya. Inamin ko na mahal ko na siya at tanggap ko siya kahit na isa siyang engkanto. Ang mahalaga ay naiparamdam ko sa kanya kung gaano siya kahalaga sa akin. Umiti siya at sinabing mahal na mahal din daw niya ako. Hindi ako makapaniwala sa mga narinig ko. Buong akala ko ay walang ibang magkakagusto at magmamahal sa akin dahil isa akong hamak na binatilyong walang sinabi sa buhay. Sino ba namang magkakagusto sa akin noon? Mas mahirap pa sa daga. Kung hindi ako tinulungang makabangon ni Luningning, itiyak na baka lalo kami naghirap ng pamilya ko at posibleng nasira na ang isip ko sa dami ng patong-patong na problema. Humanga ako sa tibay ng loob ni Luningning. Hindi niya ako iniwan kahit anong kapos na ang pamumuhay namin hanggang sa makabangon kami at makamit ang aming mga pangarap sa pamilya. Hindi ko na napigilan ang aking sarili. Hinawakan ko ang kanyang kamay at buong puso ko siyang hinalikan sa labi. Kinabahan ako pero napalitan iyon ng kakaibang saya at sarap ng pakiramdam na nasa ibabaw ako ng ulap. Napakagaan at talagang kinikilig ako. Noong magbitaw kaming dalawa, ay nagpasya kaming maging magkasintahan at maging legal ang aming relasyon. Ipinaalam ko kaagad sa pamilya ko ang relasyon namin ni Luningning. Medyo hindi sila masyadong pabor, lalo na ang nanay ko. Pinagtapat namin ang katotohanan. Alam niyang magkaiba ang aming mundo at hindi niya matitiyak kung magtatagal ang aming pagmamahalan, pero masaya sila na malaman na totoong nagmamahalan kaming dalawa. Hindi ko na inisip pa noon ng ibang tao pero inilihim ko ang relasyon namin sa aking mga kamag-anak, kaibigan at mga kakilala ko upang maprotektahan ang pribado naming buhay. Nagpatuloy kami ni Luningning sa aming pakikita at pagmamasyal sa araw-araw. Nakasalubong pa namin ang kaibigan kong sina Abner at Brian. Tuwang-tuwa silang nakipagkilala kay Luningning. Wala naman akong binabanggit sa kanila ukol sa relasyon namin. Malakas naman ang hinala nilang magkasintahan kami. Nang makapasok ako sa paaralan, ay inaasar-asar ako ng dalawa kong kaibigan at pilit akong pinapaamin nakasintahan ko na si Luningning. Kaya lang hindi ako umaamin at sinaway ko na lang ang kanilang mga pagbibiro. Napalingon ako sa isa ko pang kaklasing si Esmeralda at nakita ko ang kalungkutan sa kanyang mga mata. Pagkatapos ng aming klase ay pasimple niya akong kinausap. Pumunta kami sa pasilyo ng paaralan kung saan madalang ang mga estudyanteng dumadaan. Doon ay pinagtapat niya sa akin na matagal na pala siyang may lihim na pagtingin. Natatakot siyang magsabi dahil baka daw hindi ko siya pansinin.
Humingi ako ng paumanhin at sinabi ko na meron na akong ibang minamahal. Nakita ko siya na lumuha. Niyakap ko siya at pinakalma. Pinayuhan ko siyang mag-aral ng mabuti at wag nang malungkot dahil makakahanap pa siya ng masigit pa sa akin na kayang suklian ang pag-ibig niya. Nagpasalamat siya sa akin at magkasabay kaming lumabas sa paaralan. Hindi ko lubos maisip na meron pa palang ibang babaeng magkakagusto sa akin. Pero hindi ko naman kayang lokohin si Luningning. Natitiyak ko na siya na talaga ang babaeng minamahal ko kahit na isa pa siyang engkanto. Nagsikap at nag-aral akong mabuti hanggang sa sumapit ang araw ng aming pagtatapos sa paaralan. Hindi man nakadalo si Luningning ay naramdaman ko pa rin ang kanyang presensya. Alam ko na kahit hindi ko siya pisikal na makita ay pinaparamdam pa rin niya sa akin ang kanyang suporta. Sumapit ang aming bakasyon. Magkasama na naman kami ni Luningning sa gubat sa mismong tapat ng puno ng akasya. Kinausap niya ako at sinabing magpapaalam na siya sa akin dahil natapos na ang kanyang misyon. Nabago niya ang buhay ko at napagtagumpayan niyang magawa ang misyon sa akin, kaya kinakailangan niya nang makabalik sa kanyang kaharian. Nagulat ako at hindi pa ako handa sa mga mangyayari. Pinakiusapan ko siyang huwag umalis dahil napamahal na siya ng husto sa akin at hindi ko makakayang mawala siya. Subalit wala na daw siyang magagawa kung hindi ang umalis. Hindi naman daw talaga siya matatagalan sa mundo ng mga mortal at alam niyang sandali lamang ang pananatili nila, kaya inihanda niya na ang kanyang sarili. Kinausap ko siya at sinabing dapat sana ay noon pa lang nung una ay sinabi niya na sa akin ang lahat. Napamahal na siya at lubos akong malulungkot at masasaktan kapag umalis siya at hindi na nagpakita pang muli sa akin. Madudurog ang puso ko sa gagawin niyang pag-alis at hindi ko kayang mawalay sa kanya. Lumapit siya at tinaplos ang aking pisngi. Sinabi niya sa akin na parati kong tatandaan na sa bawat pag-ihip ng hangin ay nandoon siya, yumayakap sa akin. At sa tuwing pumapatak ang ulan na dumadampi sa balat ko, ay pinupunasan niya ang mga luha sa mga mata ko. Kailanman ay hindi siya mawawala at habang buhay niya akong mamahalin kahit hindi pa kami magkasama. May binigay siyang kwintas na mayroong kristal. Binilinan niya akong isuot ko iyon dahil ang kwintas ang magsisilbing alaala niya sa akin na hindi mawawala ang aming pag-iibigan. Nagpasalamat ako sa kanya at isinuot ko ang kwintas. Sa puntong iyon ay nagliwanag ang puno ng akasya. Lumitaw na muli ang mga nangingislap na mga lambana. Hinawakan ko ang kanyang mga kamay at dinampian ang labi niya. Iyon ang huling matamis na halik na aming pinagsaluhan bago siya nagpaalam at naglahong parang pula sa aking harapan. Tila isang panaginip na ayaw ko nang magising. May luhang lumitaw sa aking mga mata. Sobrang lungkot ko pero kinakailangan kong umusad at maging matapang. Pinanghawakan ko ang mga sinabi niya sa akin. Mahirap at hindi ako kaagad nakabawi. Matagal akong nangulila kahit nararamdaman ko na nasa paligid lamang siya at binabantayan ako. Namimiss ko ang pisikal niyang kaanyuan, saka ang sandaling magkasama kaming dalawa. Pero sa kabila nun ay naging tapat ako sa kanya. Hindi ako nagtangkang manligaw sa iba at hindi ako nagpatukso. Nagpatuloy ako sa pag-aaral sa kolehiyo. Nakitira ako sa pamilya ng kapatid ng tatay ko sa syudad. Mababait sila at malawak ang pangunawa. Kaiba sila sa pag-uugali ng mga kapatid ng aking nanay. Madali kong napakasamahan ang mga kamag-anak ng tatay ko. Malaki din ang malasakit at suporta nila sa akin. Kaya naman naramdaman ko na naman ang pagmamahal ng mga kapamilya namin. Pinilit kong abutin ang mga pangarap ko at hindi pa rin nawawala sa puso't isipan ko si Luningning. May pagkakataong napapanaginipan ko siya at nagkakaroon kami ng komunikasyon sa pamamagitan ng panaginip. Pinayuhan niya ako kung anong dapat kong gawin sa tuwing meron akong mabigat na problema. Parati kong nararamdaman na parang kasakasama ko siya sa tuwing nahahawakan ko ang kwintas. Malayo din ako sa anumang disgrasya at sakuna. Sa loob ng ilang taon ay nakaraos ako sa pag-aaral. Natapos ko ang pag-aaral ng medisina
at nagkaroon ako ng mga natamong karangalan noong araw ng aking graduation. Inialay ko din ang aking tagumpay bukod sa Diyos at pamilya, gayon din kay Luningning. Matapos ako makagraduate ay kumuha ako ng licensure examination at maswerte na nakapasa ako. Nakakuha din ako kaagad ng trabaho at lumaki ang aking sahod. Ipinangako ko sa sarili ko na manggagamot ako ng mga taong may sakit upang hindi na maulit ang nangyari noon sa aking panganay na kapatid. Sa kasalukuyan ay suot ko pa rin ang kwintas na ibinigay ni Luningning. Pero binuksan ko ang puso ko para sa iba. Nagkaroon ako ng asawa na kamukhang kamuka ni Luningning. Lucy ang kanyang pangalan at isa siyang doktora sa malaking hospital sa pinagtatrabuhan ko sa syudad. Biniyayaan kami ng 4 na anak at tahimik kaming naninirahan sa sarili naming bahay sa lungsod. Kahit hindi kami nagkatuluyan ni Luningning, nananatili pa rin siya sa puso't isipan ko at pinapahalagahan ko pa rin ang aming masayang nakaraan. Nararamdaman ko na kahit saan man siya naroon ay magiging masaya siya sa aking naging kapalaran. Naging pulubi ako at nanlimahid sa kahirapan, pero sinikap kong bumangon at nakamit ko ang tagumpay at kayamanan nang dahil sa kabutihan ng puso ng isang engkanto. Hanggang dito na lang po ang kwento at sana po ay naging inspirasyon ng mga tagapakinig ang aming pagmamahalan ni Luningning. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay.